Manggagawang kabataan. Ano nga ba ang kahulugan ng manggagawang kabataan o child labor? Ito ay ang pagtatrabaho ng mga bata na nasa edad 17 pababa habang isinasawalang bahala ang kanilang mga karapatan tulad ng edukasyon. Ito din ay ang pagsasamantala sa mga bata sa pamamagitan ng anumang uri ng trabaho na nakakasagabal sa kanilang kakayahang pumasok sa regular na paaralan o nakakapinsala sa mental, pisikal, social at moral. Sa Pilipinas, ang pagtatrabaho ng mga menor de edad ay isang malaking issue. Batay sa datos ng Special Release on Working Children Situation na inilabas ng Philippine Statistics Authority noong ika-25 ng Hunyo taong 2023, ay mayroong 1.48 milyong batang manggagawa sa bansa na may edad na 5 hanggang 17 taong gulang noong 2022. Ayon dito, mas marami ang mga batang lalaki na nagtatrabaho kaysa sa mga batang babae. Ang Socsargen ang may pinakamataas na bilang ng child labor kung saan matatagpuan ang aabot sa 12.5% na bilang ng mga child laborers. Batay sa batas, narito lamang ang ilan sa mga mahahalagang batas na may kaugnayan sa child labor sa Pilipinas ay ang Republic Act 9231 o ang Anti-Child Labor Law at Republic Act 7610 o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. Ang mga pangunahing dahilan ng child labor ay kakulangan sa edukasyon, kahirapan, kawalan ng trabaho para sa mga magulang at kawalan ng proteksyon ng batas laban sa child labor sa ilang mga lugar. Una ay ang matinding kahirapan. Ang antas ng kahirapan at unemployment ay mataas. Hindi nagagawang gampanan ng mga magulang ang kanilang responsibilidad sa kanilang mga anak. Dahil sa mababang kita ng mga magulang, hindi ito sapat upang matustusan ang pangangailangan ng buong pamilya. Limitado ang libreng edukasyon. Napipilitan magtrabaho ang ilang bata kaysa mag-aral dahil sa kakulangan ng pera upang matustusan ang kanilang edukasyon. Walang ngipin ang batas. Sa Pilipinas, may Republic Act 9231 na pinipigilan ang paglaganap ng hindi makatarungang child labor. At kung magtrabaho man ang mga bata, ay kailangan nakakapag-aral pa rin ito. Hindi sapat ang kakaunting ahensya na nagmamonitor nito para sa napakaraming kaso ng child labor. Ano-ano ang mga epekto ng child labor sa mga kabataang nakakaranas nito? Isa sa mga epekto ng maagang pagsabak ng mga kabataan sa pagtatrabaho ay ang pagkakaroon ng limitadong edukasyon sa kawalan niya ng karapatan sa edukasyon dahil sa maagang pagtatrabaho ay hindi nakapag-aral ang mga bata at nakababagal sa pag-unlad ng isang bata sa aspekto ng pag-iisip, social at moral. Kabilang na rin dito ang pisikal at mental na pagkaantala sa pag-unlad, paglabag sa karapatan ng bata at panganib sa kalusugan at kaligtasan ng mga bata. Nakapekto rin ito sa kanilang sosyal na buhay dahil sila ay nawawalan ng pagkakataon para sa sosyalisasyon at pakikisa sa mga gawain ng komunidad. Dahil dito ay nananakaw ang kanilang karapatan na mamuhay ng normal bilang mga bata. Nawawala rin ang kanilang dignidad at potensyal. Ano-ano ang mga dapat gawing hakbang ng gobyerno o mga magulang upang masolusyonan ang problemang ito? Una ay ang pagpapatupad ng batas na babawal sa mga kabataan na magtrabaho hanggang hindi maabot ang tamang edad ay isa sa mga solusyong maaaring magawa ng gobyerno upang mapigilan ang pagdami ng kabataan na nagtatrabaho sa di tamang edad. Makakatulong ang edukasyon upang maiwasan ang kabataan na piliin ng pagtatrabaho lalo na kung ang paaralan ay nagbibigay ng libreng matrikula o mga gamit sa paaralan. Maaaring magpatayo ng mga paaralang libre sa lahat ng mga batang ulila o batang nagtatrabaho ng maaga para ang pagtuunan nila ng pansin ay ang pag-aaral habang bata pa nang sa ganun ay makapagtapos sila. Magkaroon ng family planning nang sa gayon ay mapaghandaan ang pagkakaroon ng pamilya at upang matustusan ang gastusin maging ang pagpapaaral sa anak. Kami ay nakikiisa upang proteksyonan ang bawat batang Pilipino dahil sila ay may pangarap, kinabukasan at mga karapatan.